Matapos nang mapatay ni Minryo ang kanyang mga nakalaban, ay natanggap nito ang report patungkol sa mga slave lords o slave trader na nasa Japan. Samantala sa Kun City naman ay nagkalat na ang dagang sa iba't ibang lugar, upang hanapin ang mga alipin at slave lord sa lugar na ito. At matapos nga nilang makakita ng marka sa isa sa mga nasa pangpublikong paliguan, ay agad na nagpadala ng mensahe ang mga ito sa Squirrel. At dahil nga dito ay agad na nalaman ng Dragnet and Snares kung nasaan ang mga alipin. Sinabi nga din ng miyembro ng Dragnet and Snares na may itim na buhok, na ito na umano ang oras para umaksyon sila, kung saan ilang sandali lang ang nakalipas ay nahuli na nila ang mga ito. At hindi nga daw nila inaasahan na makakahuli sila ng madaming alipin ngayong araw, lahat ng ito dahil sa dagang wika naman ng isa, habang ang isa naman sa kanila ay tinatanong kung alam daw ba nila kung saan nagmula ang mga daga. Sakto namang dumating ang isang lalaking ito, at sinabi na ang dagang ay tauhan ng Squirrel ng 9th Dragnet. Sinabi nga din niya na ang hari umano ng dagang ay ang maliit na squirrel na laging kasama ng magkapatid. Agad naman nilang tinanong, kung bakit umano pinapamunuan ng squirrel ang mga daga imbis na mga squirrels din sana, tinatanong nga din ito kung bakit umano para silang mga rekista, pero hindi nga daw niya alam ang dahilan. Hanggang sa ilang sandali pa, ay muling nagpadala ng lokasyon ng dagang kung saan nila matatagpuan ang slave lord, kaya naman agad na sinabi ni Ji Chao na ipaalam sa lahat ang impormasyong ito. Nais ko lang pong ipabatid sa inyong lahat na hanggang dito pa lang po ang official release ng Spare Me Great Lord, kaya na-recap na po natin ang pinaka-latest chapter na translated sa English, pero tinuloy po natin yung recap kahit checkwa na ang sulat, kaya sana ay wag po ninyong apurahin ang upload natin kay Lushu. Salamat sa inyong pag-unawa at sana po ay wag kayong magsawa na suportahan ang channel natin. Ilang sandali pa sa isang paliguan na naman ay makikita natin ang silawit ng mga kalalakihang ito, kung saan habang nagbubulungan sila ay nakamasid naman ang isa sa mga daga. At habang binabantayan nga sila ng daga na ito, ay agad namang nagtungo sa lugar ang mga miyembro ng Dragnet and Snares, agad na din nilang pinalibutan ang pangpublikong paliguan. Kung saan ay mabilis din nilang binuksan ang pintuan, pero matapos silang makalapit sa mga kalalakihan, ay bumula na ang bibig nito kaya sinabi na lang nila na mukhang nagpakamatay na ito bago pa nila mahuli. Samantala sa Dragon Gate Fortress naman, ay tinatanong ng ating bida kung ano umano ang nangyari kay Yayoka o Sakurai, dito nga ay iniisip din ni Shu na akala umano niya, ay hindi na sila muling magkakasalubong ng landas sa buhay na ito. Pero kasalukuyan nga daw siyang target ng mga slave lords o slave trader ngayon. Dito nga ay sinabi ni Yutang, na kung tutuusin ay wala naman ang kinalaman ang Dragnet and Snares sa bagay na ito. Pero kung iisipin nga daw nilang mabuti ang nagiging aksyon ng mga slave lord, ay tila umano hindi lang ang pag-control sa kamisyo ang nais nila, at mukhang ginagamit nga lang daw nila ang pagiging slave trader upang pagtakpan ang plano nila. Dahil ang totoo umano ay unti-unting pinapalibutan ng mga ito ang Dragnet and Snares, at kung magtutuloy-tuloy nga daw ito, ay siguradong malaking panganib at banta sa kanilang bansa ang mga ito. Agad namang tinanong ni Shu kung ano ang misyon niya, at sinabi nga ni Yutang na kailangan niyang mag-take advantage sa mga slave trader, kung saan ay kailangan niya din protektahan si Sakurai mula sa kanila, hanggang sa makahanap sila ng pagkakataon upang patayin silang lahat. Agad na din niyang nilapag ang isang larawan at dito ay sinabi ni Zhang na ito ang pagkakakilanlan na gagamitin ng ating bida. At makalipas pa nga ang ilang araw ay lipat naman ang eksena natin sa Setagaya Ward sa Tokyo, Japan. Dito nga ay makikita natin ang mga estudyante at mamamayan ng Japan na tahimik na namumuhay, hanggang sa ilang sandali pa ay kapansin-pansin din ang dilaw na taxi na ito, kung saan ay painara nga siya ng isang estudyante. Dito ay tinanong ng driver kung saan ang destinasyon niya, at sinabi nga ng pasahero na sa Kanagawa umano. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay nakarating na sila ng Kanagawa, kung saan ay sinisingil siya ng driver ng karagdagang 300 yen sa kanyang bayad. Kaya naman tinatanong nito kung bakit hindi umano agad sinabi ng driver, pero sinabi naman ng driver na hindi umano pinagbabawal ang pagtataas ng pamasahe paggabi. At syempre pagsakim sa pera ay alam nyo na kung sino siya, ito nga ang ating bida na tinatanong pa ang kanyang pasahero kung hindi ba umano normal, ang pagkakaroon ng karagdagan sa kanyang binabayaran. Pero sinabi lang naman ng kanyang pasahero na babayaran lang umano niya kung magkano ang nakalagay sa metro, at kung hindi nga daw ito tatanggapin ng ating bida, ay mas mainam pang ibalik na lang siya sa kung saan siya naisakay ni Shu.
Pero sino nga daw ba siya sa tingin niya upang pagbantaan ang ating bida, na biglang nag-U-turn habang iniisip na hindi pwedeng pagbantaan ng sinuman ang Ninth Dragnet, sabay sabi na ibabalik talaga siya ni Shu sa kung saan siya sumakay. At habang mabilis tumatakbo nga ang kanilang sasakyan, ay may biglang napansin ng ating bida, ito ay ang energy wave umano na nagmumula sa sasakyang sinusundan niya, at dahil nasa talas ng kanyang mata ay napansin din niya ang slave mark nito. Kaya naman agad nitong tinapakan ng madiin ang silinyador upang habulin ang sasakyan sa unahan, at bigla nga ding pumalo ng mahigit 200 ang takbo ng taxi ng ating bida. Kaya naman halos himatayin na ang kanyang pasahero, na masyado ang pakiusap na wag umanong magpatakbo ng mabilis ang ating bida, magbabayad naman ako wika pa nga niya. Pero huli na nga daw ang lahat para tanggapin pa niya ang bayad nito, sabay sabi na hindi umano niya matanggap pag nilalagpasan siya ng ibang sasakyan, o mayroong nag-overtake sa kanya. Dinaig nga ng ating bida si Takumi Fujiwara ng Initial D, matapos niyang tugisin ang puting sasakyan, kung saan ay umuusok pa ang mga gulong ng kanyang fake taxi matapos itong mag-drift. Napapatanong na nga lang din ang kanyang pasahero, sa kung bakit umano tila iniisip ni Shu na isa siyang racing god, taxi driver ka lang wika pa nga nito, sabay mura sa ating bida matapos ma-realize na kargado daw pala ang fake taxi na kanyang nasakyan. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nakarating na din sila ng bayan, kaya naman abot-abot ang pasasalamat ng pasahero niya, hanggang sa bigla nga niyang napansin na si Nakagawa Senpai pala umano ang nakasakay sa puting sasakyan. Agad na ding bumaba ng sasakyan si Nakagawa, kaya naman napapaisip ang ating bida sa kung ano umano ang gagawin nito sa isang convenience store, pero bigla ngang sumuka ang kanyang pasahero, kaya tinatanong ni Shu kung ano ang nangyayari sa kanya. Bayubay lang naman daw ang naging takbo nila. Sabay sabi na nag-drift lang naman siya ng konti habang tumatakbo ng 200. Samantala, matapos namang makabili ni Kanagawa ay agad din itong bumalik sa kanyang sasakyan, kung saan ay agad na nga ding bumalik sa loob ng sasakyan ang pasahero ng ating bida. Kaya naman agad niyang tinanong ito sa kung ano ang ginagawa niya, pero bago pa nga ito makapagsalita ay agad na niya itong sinipa palabas ng sasakyan, sabay sabi na magtungo na siya sa kung saan niya nais magtungo. Agad na din siyang iniwan ng ating bida, dahil sinundan nito ang puting sasakyan o si Kanagawa, at habang nakasunod nga siya dito ay mayroon siyang napansin. Ito nga ay ang dojo ng pamilyang Kirihara, at dito din tumira si Shu nung unang beses siyang nagtungo ng Japan para sa kanyang misyon, pero tandang-tanda nga daw niya nung sinunog nila ito dati, kaya napapatanong siya sa kung kailan pa daw kaya ito ulit ginawa o inayos. Agad namang lumiko sa kanto ang sinusundan niyang sasakyan, pero bahagyang ang natahimik ang ating bida hanggang sa bigla itong huminto, at sinabi na hahayaan na muna niyang makaalis ang sinusundan niya ngayon. Agad na din niyang tinabi ang sasakyan at mabilis siyang umakyat sa bakod ng mga Kirihara, kung saan habang nasa bakod nga siya ay sakto namang may nagbukas ng pintuan, at masyado nga ang gulat ng ating bida, matapos makita si Yayoka o Sakurai. Iniisip nga din ni Shu na isa na din umano pala siyang A-rank ngayon, at hindi nga nagtagal ay naramdaman nito na mayroong nagmamasid sa kanya, pero mabilis nga din itong naglaho. Kaya naman napapatanong na lang siya sa kanyang sarili, kung bumalik na naman daw ba ang mga taong yun. Pero iniisip nga din ito na malamang umano sa iba ang nagtungo sa kanya ngayon, dahil ang mga titig nga daw nito sa kanya ay tila pamilyar at mainit o walang halong masamang intensyon, kaya naman napapikit na lang siya habang inaaalala kung kanino galing ang pamilyar na tingin na yun. Ilang sandali pa ay dumating na nga din ang kanyang mga tauhan, kaya naman agad din itong nagpalit ng kasuotan kung saan ay tila nagbago din ang dating nito. Agad na din siyang pinagbuksan ng pintuan ng sasakyan, habang ang ating bida naman ay patuloy pa din sa pagmamasid. Sa pag-alis nga nila Yayoka, ay agad na tinanong ni Shu kay Yutang kung kailan pa naayos ang dojo ng pamilyang Kirihara, agad na ding sumagot si Yutang, at sinabi inayos umano nila ang dojo matapos sumali ni Yayoka sa Kamishu. Si Yayoka ang kasalukuyang leader ng Kamishu, pero magmula nga daw nung 1 taon kahit gaano ito kaabala sa kanyang trabaho, ay araw-araw siyang nagtutungo sa dojo na ito at nananatili ng ilang oras. Pero wala nga daw nakakaalam sa kung ano ang ginagawa niya sa loob, dahil walang sino man ang pinapayagan na makapasok, o walang pwedeng makapasok maliban sa kanya. Agad na din niyang inabisuhan ng ating bida, dahil ang lugar umano ito o ang buong palibot ng dojo ay laging mino-monitor ng mga taga-Kamishu. At sa pagbaba nga ni Shu,
ay nakita niya ang mga surveillance camera o CCTV na nagkalat sa paikot ng lugar, kaya naisip niya na malamang umano sa alam na ng komisyo ang patungkol sa kanyang fake taxi, gayon na din sa kasalukuyan niyang pagkatao, bilang si Matsuyama Seiji. Pero wala naman daw problema kahit ma-expose pa siya, dahil nagtungo lang din naman siya sa lugar na ito upang protektahan si Yayoka, at ang tuwid na taong tulad nga daw ng ating bida ay hindi natatakot. Agad na nga din itong umuwi. Pero bigla siyang nagulat matapos makita ang puting sasakyan na sinusundan niya kanina. At sino daw bang mag-aakala na dito din pala ito magtutungo? Ilang sandali pa ay agad na din naman siyang umakyat patungo sa kanyang tinitirahan, pero bago nga ito makapasok ay naririnig na niya ang ingay sa kabilang pintuan. Dinig na dinig nga ang usapan ng kabilang kwarto, at patungkol ito sa kaklase umano ng babae na bagong awaken lamang. Kaya naisip ng ating bida na ang soundproofing umano sa lugar na ito ay hindi epektibo. Tinawag nga din ng babaeng ito ang kausap niya bilang si Nakagawa, at tinatanong nga nito kung wala na ba siyang pakialam sa kanya. Sinabi nga din ng babaeng ito na isang buwan na umano siyang nawawala, pero matapos siyang makabalik ay patungkol pa sa awaken niyang kaklase ang unang tinatanong ni Nakagawa. Kaya naman matapos itong marinig ng ating bida, ay bahagya din siyang napatigil habang iniisip ang pangalang Nakagawa. Dito nga ay sinabi naman ni Nakagawa na hindi umano ito ang oras para pag-usapan nila ang mga bagay na patungkol sa kanila, sabay tanong ulit sa kung sino umano ang kaklase ng babae na na-awaken. Paulit-ulit nga ang pagsigaw ni Nakagawa at pagtatanong sa kung ano ang pangalan ng awaken niyang kaklase, pero nanindigan naman ang babae at hindi ito sinabi sa kanya, kaya naman no choice si Nakagawa, kundi umalis na lang ulit. Samantala habang nakahiga naman ang ating bida, ay iniisip nito na narinig umano niya ang lahat ng naging pag-uusap nila, at malamang nga daw na nais malaman ni Nakagawa kung sino ang awaken na kaklase ng babae, dahil nais niya itong ibigay sa slave lord kapalit ng resource sa cultivation. Pero ang babae nga daw ay mayroong prinsipyo at paninindigan, kung saan ay wala siyang binanggit na pangalan, kaya naman naisip ng ating bida na desente umano ang babae, sabay tanong kung paano kaya siya nagkajuwa ng walang kwentang at hamak na tulad ni Nakagawa. Napapatanong na nga lang din si Shu sa kung gaano pa daw kaya katagal iiyak ang babae, dahil nga sa hindi siya makatulog, at bigla nga din siyang nakatanggap ng panibagong impormasyon. Ito ay patungkol kay Masahiro Nakagawa, isa umano siyang third-year law student sa Kokushikan University, habang ang babae naman ay si Suzu Saito, isang second-year law student sa kaparehas na paaralan, at 2 taon na nga daw silang magjuwa ni Nakagawa. Ayon nga din sa Intel ay malapit din umano si Suzu Saito kay Matsuyama, o ang kasalukuyang pagkatao ng ating bida, kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili kung hindi naman kaya siya mabubuking kaagad. May karagdagang impormasyon nga ding pinadala sa kanya, patungkol sa mga dating juwa umano ni Nakagawa, kaya naman napapatanong na lang din ng ating bida, kung kasama ba sa misyon niya na paghiwalayan ng dalawa. Ilang sandali pa ay tumawag nga ito sa kwarto ng ating bida, kung saan ay tinatanong nito kung gising pa daw ba si Matsuyama, sabay hingi ng pasensya sa istorbong na idulot nila kanina. Agad din namang binuksan ni Shu ang pintuan, at dito ay binibigyan siya ni Suzu Saito ng tamagoyaki bilang paghingi umano ng paumanhin. Agad naman itong tinanggap ng ating bida, sabay tanong kung bakit hindi pa siya nakikipaghiwalay kay Nakagawa, pero sinabi lang naman ito na sa totoo lang umano ay mabait naman si Nakagawa sa kanya, pag nasa paaralan sila. Pakitang tao lang siya wika naman ng ating bida, dahil iba nga daw ang ugali ni Nakagawa pag silang dalawa lang ang magkasama, sinabi nga din ito na madami na din umanong naging juwa si Nakagawa, sabay tanong kung ano ang gagawin ni Suzu Saito, kung makipagbalikan ang isa sa mga ex ni Nakagawa. Hindi niya yun magagawa sa akin wika naman ito, sabay sabi na pinakita na daw ni Nakagawa ang lahat sa kanya, maging ang mga conversation nga daw ni Nakagawa sa mga nakaraan niyang juwa, ay nakita at nabasa na din ni Suzu Saito. Kung ganun pala ay may contact pa sila ng mga dati niyang juwika naman ng ating bida, at hindi ba dapat umano ay barado na ang lahat ng numero nila kay Nakagawa, kaya naman biglang sumakit ang dibdib ni Suzu Saito. Agad na ding tinanong ni Shu kung sino daw ba ang awaken sa kanilang klase, pero tinanong lang din naman ito kung bakit umano tinatanong ng ating bida. Kaya naman hindi na siya nagpilit na alamin ito, at sinabi na gabi na din naman kaya kailangan na nilang matulog, maaga pa trabaho ko bukas wika pa nga ng ating bida. Kinabukasan naman pagbaba ni Shu ng building ay agad siyang nagtungo sa kanyang fake taxi,
At kasabay nga ng kanyang paglabas ay bigla namang nagtungo dito, ang mga hindi kilalang kalalakihang ito. Dito ay agad nilang siniyasat ang kwarto ng ating bida, at sinabi nga ng lalaki sa kanan sa kanyang kausap na wala umanong kakaiba dito. Hanggang sa masyado ang gulat nito nang sabihin ng kanyang kausap, na nagtungo ng personal ang kanilang leader sa lugar na ito, para lamang sa isang taxi driver. Ilang sandali pa ay makikita nga natin ang hita ng isang babaeng ito habang umaakyat sa hagdan, at masyado nga ang gulat ni Suzo Saito matapos niya itong makita. Ito nga ay walang iba kundi si Yayoka ang leader ng Kamishu. At habang naglalakad nga si Yayoka ay bigla itong napatingin sa babae, sunod ay tinanong niya kung nakakausap ba nito si Matsuyama ang nakatira sa katabing kwarto nila. Kaya naman agad na napapatanong sa kanyang sarili si Suzo Saito, kung bakit umano nila iniimbestigahan si Matsuyama, agad ay magalang nga din niyang tinanong kung bakit nila ito hinahanap. Pero matapos nga niyang makita ng malapitan ang mukha nito, ay agad na nakilala ni Suzo Saito si Yayoka. Agad din naman siyang nakilala nito at sinabi na kaibigan ka ni Mafuyu diba? Sunod ay tinanong ni Yayoka, kung may mga kakaibang bagay ba siyang napapansin patungkol kay Matsuyama nitong mga nakaraan. At dito nga ay sinabi ni Suzo Saito na meron umano, dahil tila nagbago nga daw ang pakikipag-usap sa kanya nito, kung saan ay tila nakakaramdam siya ng pressure mula kay Matsuyama, hindi tulad ng dati na nakukuha pa siyang pangitiin. Nag-uumpisa na siyang magsalita ng mga nakakairitang bagay nitong nakaraan, wika pa nga niya kay Yayoka. Kaya naman tinatanong nito kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi nga ni Suzo Saito na para umanong sinusubukan siyang saktan, o saktan ang kanyang damdamin. Agad namang nangiti si Yayoka matapos itong marinig, kung saan ay sinabi nito na nauunawaan na niya ang lahat, sabay pinasalamatan si Suzo Saito na masyado ang gulat. Ngayon nga lang daw niya nakitang nakangiti si Yayoka, kung saan ang nakatatak nga sa isipan nila ay ang masungit at nakakatakot niyang itsura, kaya napapatanong siya sa kung ano umano kaya ang dahilan, ng pagngiti ng maalamat na leader ng Kamishu. Agad din naman silang umalis, at sa pagtalikod nga nila ay tila sumakit ang dibdib nito, habang iniisip na wala naman sana o wala naman sigurong masamang mangyayari kay Matsuyama. Matapos nga itong makabalik sa kanyang sasakyan, ay agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan sa Kamishu, upang hanapin ang taxi driver dahil kailangan daw niyang malaman kung nasaan siya ngayon. Mabilis naman umalis ang kanilang mga sasakyan, at habang nakasakay nga si Yayoka ay dumukot ito sa kanyang bulsa, at nilabas ang isang pitaka. Dito ay iniisip ni Yayoka na ang laman umano ng pitakang ito, ay ang sahod o sweldo na binigay ng ating bida sa kanya dati. Hindi nga din daw siya makapaniwala, na nagtungo si Lushu sa kanilang bansa matapos malaman na nasa panganib siya, at hindi nga nawala ang ngiti sa kanyang muka habang iniisip ang ating bida. Pero napapaisip nga din siya sa kung ano ang kailangan niyang gawin. Ayon nga kay Yayoka ay tila magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan, dahil ang ating bida ay ang 9th Dragnet ng Dragnets and Snares, habang siya naman ay ang leader ng Kamishu. Napapatanong nga din siya sa kung ang magkaibang pagkatao at organisasyon ba nila, ay magiging balakid o magsisilbing pader sa pagitan nila ng ating bida, bukod nga dun ay hindi pa din nawawala ang galit ng mga miyembro ng Kamishu sa 9th Dragnet. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay sinabi ng lalaking ito na nahanap na umano nila ito, agad nga din nilang siniyasat ang fake taxi, pero wala nga daw tao sa loob nito kaya naman tinatanong ng lalaking berde ang buhok, kung tinignan na ba nila ang lahat ng surveillance sa paligid. Agad nga ding dumating si Yayoka sa lokasyon, at dito ay sinabi ng mga lalaking ito na nawala umano si Matsuyama at hindi nila ito mahanap. Nanatili namang tahimik si Yayoka, kaya naman masyado ang kaba at takot na nararamdaman ng kanyang mga tauhan, pero ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay napabuntong hininga na lang din siya, at sinabi na kalimutan na nila ang tungkol dito, normal lang talaga na hindi nyo siya mahahanap wika pa nga niya. Hindi nyo kasalanan kung nagmumuka kayong mga mahihinang nilalang nang dahil sa kanya wika pa nga ni Yayoka. Sabay sabi na sadyang malakas at mautak lang daw talaga ang ating bida, kaya naman nagtataka na lang din ang kanyang mga tauhan. Hindi nga sila makapaniwala sa mga salitang binitawan ni Yayoka, dahil ito din umano ang unang beses na hindi sila napagalitan matapos mabigo sa kanyang utos, kaya naman napapatanong na lang din sila, sa kung sino umano kaya talaga si Matsuyama Seiji. Samantala iniisip naman ng ating bida na malamang umano sa inumpisahan na siyang imbestigahan ng Kamishu, kaya naman napapatanong na lang din siya sa kanyang sarili,
kung hanggang kailan niya magagamit ang pagkatao ni Matsuyama Seiji. Sa pagkakaalala nga din daw niya ay sa Faculty of Law niya matatagpuan si Suzuo Saito, kaya naman sigurado umanong dun niya din mahahanap ang na-awaken niyang kaklase. Pero bigla nga din siyang napatigil, dahil hindi naman daw niya alam kung saan matatagpuan ang Faculty of Law, kaya naisip ng ating bida na kailangan niyang magtanong-tanong sa mga estudyante. Pero bigla namang may tumawag sa kanya, at tinatanong nga nito ang ating bida sa kung paano siya makakapunta ng Faculty of Law. Kaya naman agad na napatingin sa kanya ang ating bida, at dito nga ay iniisip ni Shu na mayroon umanong umaagaw sa kanyang linya, dahil yun nga din ang nais niyang malaman. Pero dahil sa gagaw nga ang ating bida, ay sinabi nito na lumiko siya sa kaliwang kanto at maglakad ng 300 metro, sunod ay lumiko siya sa kanan na kanto at maglakad siya ng 100 metro, matapos nun ay inutusan niya itong tumingin sa kaliwa, dahil madami umanong tao doon at doon na lang siya magtanong ng direksyon. Dahilan upang maging bato ang babae, at umuusok nga ito sa galit niya sa ating bida, na iniisip namang isa umanong si Rank ang babae, pero mukha umanong mayroong mali sa babae, dahil ang lahat ng awaken at cultivator dito sa Japan, ay dapat nakasuot ng uniform ng kamishu. Iniisip nga din ni Shu na magkaparehas sila ng destinasyon, kaya naman napagpasyahan niyang sundan ng babae, kung saan habang nakasunod nga siya ay napansin ng ating bida ang marka sa kanyang kamay. Dahilan upang ma-realize ni Shu na isang alipin ang babaeng ito.